Iba't ibang sektor ng lipunan ang sanay puwersa upang pabagsakin ang administrasyon ni Pangulong Kuting Jr. Kabilang sa mga grupong ito ang mga magsasaka, manggagawa, kabataan at mga akademiko. Ayon sa kanila, hindi na nila matitiis ang umano'y lantarang katiwalian, kawalan ng hustisya at paglabag sa karapatang pantao sa ilalim ng kasalukuyang pamahalaan. Nagdaos ng manawakang protesta ang mga grupong ito sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sinasabing ito ang pinakamalaking kilos protesta mula nang magsimula ang termino ni Pangulong Kuting Jr. Bukod sa mga lokal na grupo, nakatanggap din ng suporta mula sa mga pandaraidigang organisasyon ang mga nagprotesta. Umaasa sila na sa pamamagitan ng pagkakaisa at pagsama-samang pagkilos, makakamit nilang inaasam na pagbabago at reforma sa pamahalaan. Samantala, hinigpitan na ng pamahalaan ang kanilang kampanya laban sa iligal na droga, partikular na sa mga gumagamit at nagtutulak nito. Sinabi ng Malacanang na hindi sila mag-aatubiling ipatupad ang mga batas upang masugpo ang problema sa droga. Ayon sa mga kritiko, ginagamit lamang ito ng administrasyon upang ilihis ang atensyon ng publiko sa mga isyong kinakaharap nito. Patuloy ang pagbabantay ng mamamayan sa mga susunod na hakbang sa pamahalaan at mga kilos protesta. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. And supervision ng kapulisan ay nasa local executive. Correct. Nasa mayor yan. So in other words, napakahalaga yan yung kahit na saang puntong reference mo titignan yan, yung primary supervision at control ay nasa mayor. Kasi siya ngayon nandoon sa grassroots. Siya mismo ang namamahala. Of course, alam natin na yung regional PNP nasa ilalim niyan ng DILG, and of course ang DILG naman ay nasa ilalim ng Office of the President, no? Yung bahagi ng executive branch. So, yung nakikita ko dito, napakalaki yung lamat na ginawa nila rito. Biniyak nila yung in-undermine nila yung authority ni Mayor Baste, no? Dahil ano ba naman yung abisuhan mo? Ano ba naman yung bigyan mo siya ng notisya at ipaliwanag kung anong background na nangyayari? Hindi po pwede yun na bigla na lang papalitan mo nitong ang dami-dami mga pulis na napakaganda halimbawa ng mga record nila, pwede naman niyang pag-usapan nang hindi mo pinapakita yung political power, exercise ng political power mo para ipakita lang, no? Sa publiko na hindi kaya namin buwagin ang kapulisan ng Davao, no? Pero based on the records, kahit saan mo titignan yan, wala kang makikitang objective na analysis diyan na ito ay fair para sa City of Davao at para doon sa authority ni Mayor Baste, no? Claro. So parang sinasabi nila rito, alam mo, kaya Rick and Yusek Ben, ay hindi nyo kaya na mag-preserve or i-secure ang peace and order sa Davao. Parang ganun. Hindi nyo kaya na supuin ang droga sa Davao. Bagkos, ang gusto nilang narrative ngayon is yung usapin ng peace and order sa Davao ay isang ilusyon. Hindi yan totoo. So, kaya nga pumapasok kami at nakikialam dahil nakikita namin yung kahinaan. So, eto yung political naman na rason, no? So, kasi pwede mong bigyan ng justification kahit anong pamaraan, pero eto ba ang objective na realidad sa Davao? Hindi. Kasi alam natin na yung katungkulan at tungkulin ng kapulisan sa Davao ay napakahalaga. In fact, yung pagbaba ng crime rate dyan, yung supervision ni Mayor Baste, yung kanyang ginagawa na ma-preserve at gawing modelo ang Davao City na isa sa pinaka-safest place to live, in the Philippines and kahit nasa karating Asia, no? So yan naman ang nagiging projected image talaga ng Davao even prior itong tinatawag ko ng illegal
act na ginawa, no, sa pag-relieve ng mga officers. Kasi ayan ang tinitignan at pinupuntahan ng mga turista sa Davao, no? So bakit sila nagkaroon ng ganyang klaseng analysis? So hindi mo maihiwalay dyan yung usapin ng politika. Kasi yung konteksto ng realidad, ikawig natin sa national situation, alam natin na merong systematic pattern kung paano ang administrasyon ngayon ay kinikitil ang malayang pananalita, Yes, kinikitil ang mapayapang pagtitipon, at pati na yung paghingi natin ng hinaing, di ba, to redress grievances with the government. Alam naman natin yan, no? Kaya nga halos lahat na ginagawa ngayon na grassroots movement ay patungo sa isang mapayapang pagbabago, no? So ine-emphasize ko lang ito dahil alam mo bilang Pangulo ng Hakbang Maisog USA, no? Na last May 18 lang ay nailunsad. Na-oath taking kami at naging guest namin si former Executive Secretary Vic Rodriguez, and of course nagbigay ka ng mensahe diyan ka Eric, no? So itong hakbang ng Maisog USA ay naglalayon para kami ay kasama at kabagang ng pambansang kilusan sa Pilipinas, no? Na mahalaga rin yung papel namin at sa pakikiisa sa pag-organisa, pagpukaw at pagpapakilos ng sambayanang Pilipino. Dahil alam naman natin na batay doon sa mission at saka vision ng Hakbang ng Maisog Pilipinas ay gusto natin mapabuti yung tinatawag nating situation sa Pilipinas. Kaya nga ang panawagan natin hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong mundo ay tayo ay hahakbang ng buong tapang para sa kalinawan o transparency, para sa pananabutan o accountability, para sa kapayapaan o peace, seguridad, at dinadagdag ko pa yung isa, yung epektibong soberenya at demokratikong pamamahala, ka Eric, no? Valera, sir, napakaganda ng tinuran po ninyo. Magre-react lang at magre-joinder si Yusek Ben Ranque sa pagpapaliwanag ninyo both political and legal perspective na mali ang ginawang hakbang na ito na tanggalan ng mga in mass relieve ang pulis sa Davao, hindi nirespeto ang mayor, and may semblance, sabi mo nga, ng authoritarian rule na parang police state na ang Davao. Yusek Ben Ranque, your reaction? Attorney, tama yung mga sinasabi mo. Pero ako dagdagan ko lang, talagang politika. Ako, 35 years ako sa politika. Alam ko na A to Z sa politika. Nakikita ko kung anong dahilan na ginagawa nila to silence the Dutertes. Because may plano silang agawin ang liderato sa Davao. Yun talagang plano nila. Agawin. Gusto talaga nilang agawin, mga kaibigan, ang Davao. Yun talagang gusto nila. Pati yung kingdom gusto nilang agawin. Di ba? Wala namang iba. Wala namang ibang agenda dyan. Ay, maraming salamat kay Susan76KR sa kanyang 5,000 won. Happy birthday po, working VP Inday Sara. Keep up the good work. Ayan, happy birthday daw kay VP Sara. Advance happy birthday. Ayan po. Bukas po ang birthday po ng ating mahal na Vice President, no? Tuloy natin, guys. Wala silang utang na loob, eh. Asan na ba yun? Ito ay matingkad yung kulay ng politika sa nangyaring ito sa Davao. Kaya nga, bagamat bahagi ng ating layunin ay pataasin ang professionalism at respeto natin sa kapulisan at sa sandatahang lakas ng Pilipinas, ay ito yung mga bagay na nakakasira sa ating institusyon ng sandatahang lakas, no? Dahil hindi ito magandang sumalaming sa sandatahang lakas at kapulisan ng ating bansa na kung saan ay ikaw mismo ang dumudurog sa demokrasya na dapat mong bantayan, no? So, pero ang mahalagang tignan dito yung prinsipyo na sila ay under the supervision and supremacy ng civilian authority. Exactly. Kaya nga kung yung ikakawin yan, lahat ng mga pangyayari yan
kung tutuusin, meron pang mga creative na alternatibo na dapat ginawa ang regional o yung PNP or yung DILG na incidentally sila dapat ang managot dito kasi sa kanila galing ang orden dyan no matter what, no? Kahit na bigyan nila, na napapakinggan ko nga, bigyan nila ng maganda at makulay na background at pagpapaliwanag na justified yon, hindi, objectively kahit saan mong tingnan yan, kahit saan ebidensya, kahit saan pamamaraan, illegal po ang ginawa nilang pag-relieve ng officers. Kaya nga yung sinasabi ni Yusek Ben, yung punterian nila, tama ba yun? Ang punterian nila talaga ay mga Duterte. Well, isang malaking bagay yan kasi kung ikaw ay gumagalaw sa pambansang politika at nakikita mo na ang pinakamalakas na lugar at ang pinakamalakas na puwersa ay nandyan sa Davao, exactly. Iibain mo siya. Ay hinahin mo siya. Destroy. Diba? So hindi na natin kailangan maging eksperto rito, Yusek Ben at saka Eric, no? Common sense. No, na nakikita natin ngayon. Nakatali ba ito sa mga iba't ibang mga national issues na tinututulan ng hakbang na maisok? Oo, nakatali yan kasi bukod dyan ay makikita natin na hindi lang ito usapin ng pagkitid ng demokratikong espasyo, kundi usapin ito ng pananaw ng isang liderato na kung saan ay paano niya pupersahin o paano mapapanatili ang kapangyarihan no sa Pilipinas. Do you believe that in the pattern of neglect of people's sentiments and on the pattern of resorting and using authoritarian approaches in governance in the guise of not declaring martial law but instruments similar to martial law are being implemented, including the siege of Davao City and police state treatment on Davao City? Do you think may rason ang pagbubuo ng Marcos Alice dyan, ng grupo nila Yusek Ben Ranke at ng mga 22 sectoral and people's organizations that the other day na inilunsad nila formally in alignment with the call of hakbang ng Maisog? At ito ba ay valid, legally and legitimately tenable, at hindi ba ito inciting to sedition or destabilization? Go ahead po, Attorney Valero. Alam mo, alam naman natin yan, no, bilang mga aktivista, no, kahit nung panahon ni Marcos ay kung merong objective conditions, halimbawa ng oppression and repression, at nakikita natin yan sa kapaligiran. Kasi hindi ito isolated incidents. Bakit mo pa hintayin na palakiin yung apoy? Tama. No? At sunog? Tama. Dapat ngayon pala nagsisimula na ang sambayan ng Pilipino. Walang elemento yan ng sedition. Alam mo kung bakit? Kasi guaranteed yan sa ating saligang batas, ang malayang pagsasalita, freedom of speech and expression, guaranteed sa atin na magbigay ng lehitimong dissent or kritisismo sa mga pulisiya ng bansa, national and foreign policies, bahagi ng ating guaranteed right, fundamental right natin na magkaroon ng isang mapayapang pagtitipon at hingin natin sa pamahalaan ipahayag ang mga hinaing na ito upang bigyan ng tamang kalutasan. Kasi ito kasi ay tinitignan natin na napakahalagang kapangyarihan ng mamayang Pilipino. Ang ating mga liderato ay nandyan at nakaupo at tumatabasa ng kapangyarihang politikal dahil sa ating boto. Dahil sa ating tiwala sa kanila na ibinigay. Pero kung nakikita natin, at eto na nga, ang nakikita natin, hindi lang ito, unti-unti ito, no? Na bumubulusok din yung kanilang pagkitil at pagpapakitid ng demokratikong espasyo sa ating bansa, ay kinakailangan kumilos ang sambayanan. At ngayon, ako pa rin ay naniniwala sa prinsipyo ng non-violence. Ako pa rin ay naniniwala sa mga professional na sandatahang lakas ng Pilipinas. Kaya nga pinapahayag natin yung mataas na pagpupugay at respeto natin sa sandatahang lakas ng Pilipinas ng ating kapulisan dahil sila ay matibay
na haligi at institusyon ng demokrasya. Ayun. Hindi tayo nananawagan dito ng mag-aklas or yung pag-overthrow ng government. Hindi. Nananawagan tayo na yung kolektibong tinig ng mamamayan Dinggin. ay magkaroon ng isang sigaw. Kaya yung tanong mo dyan, parang yan yung Marcos Resign movement nung araw, Marcos alis dyan, Marcos ito alis yung dyan. pinalit. Bahagi yan at konteksto yan ng indikasyon ng demokrasya sa ating bansa. Very clear. Napakalinaw ng inihayag po ng isang international human rights expert and naging advocate ng human rights and peace advocacy movement sa buong daigdig, lalo na sa kanyang pananatili sa Amerika. Attorney Valera, you will always be part. Go ahead po. You would like to add something. Hindi, kaya Rick, kunin ko lang sana yung pagkakataon kasi for the first time ang hakbang ng Maisog USA ay magpa-participate sa Philippine Independence Day Parade sa New York, sa Manhattan, sa June 2. No? Very good. Ng 9:30 ng umaga, katunayan ay pupunta nga doon si Kwan, no? Ang ating former Executive Secretary, si Attorney Vic Rodriguez. Pero ang mahalaga rito, alam mo, for the first time, ito ay lumabas na magiging prayer rally, flag rally. Yes. Dahil iba't ibang religious sector, ang KOJC, ang Iglesia ni Cristo, ang Ecclesia, ang Couples of Christ, El Shaddai ay sasama po sa amin. Ito po ang pinakamalaking delegasyon ngayon na magpa-participate at ihahayag natin sa isang mapayapang paraan ang ating mga pangunahing suliranin upang maipaabot natin hindi lang sa mga embassy officials kundi sa mga Amerikano at makita nila kung anong nangyayari sa ating bansa. Kaya nagpapasalamat kami, no? Kasi pupunta rin ng Maisog Japan doon, Maisog Canada, may mga representante sila. Sana po ay sumama po kayo sa amin. Meron po tayong programa doon. Tayo po ay hahakbang ng buong tapang para sa kalinawan, uulitin ko, para sa pananagutan, seguridad, at of course kapayapaan at epektibong soberenya. Yun. Kaya salamat sa programa ninyo sa pagkakataon nito para manawagan kami na sila ay makiisa sa amin sa June 2 sa New York. Attorney Valera, there is a counterpart, pag-aalay para sa tunay na kapayapaan ng sambayanan. No details lang muna ang i-announce niyan, and we heard na ang Marcos alis dyan and parallel groups will be joining sa June 12. Pero kung sa June 2 mayroon kayong Zoom access, malamang marami din ang sasama mula sa Pilipinas. At na Attorney Valera, meron kaming Zoom. Napakaganda. Maghingi kami sa inyo ng updates towards the closer date ng paglulunsad ng Prayer Solidarity Ecumenical Gathering of Filipino Communities and Friends for Hakbang ng Maisog USA with International Solidarity Participation. Maraming salamat for the time you spent with us. You will always be part of Pilipinas nating mahal. Saludo po sa iyo kami, Attorney Arnedo Valera, kaibigan ng mamamayan, tagapagtanggol ng patriotikong interes ng Pilipinas. Ayan po mga kaibigan, palakpakan po natin guys si Attorney Arnedo Valera. Galing, di ba? Kasama na dyan si Ka-Eric tsaka si yung kanina, si Ben. Si Yusek Ben. Ayan po, napakaganda, di ba? Lahat po ng mga religious sector po mabubuo na po mga kaibigan. Lalo na pag sa Pilipinas yan, di ba? Pag sumali po yung mga yan. Lalo ng INC. Pag sumali yan sa Maisog Rally, wala na. Baka talagang kakabahan na po talaga itong sila Kuting, sila Ahas, no? Wala na silang magawa dyan. Matinding yan. Pag nagsanib puwersa yan, wala na. Susan 76 KR Cruz, thank you po. Ayan. Mega love shoutout Felix Berto Digorio, sabi po ni Susan Ables. 643 likes, dagdagan naman natin guys. Gloria Smith, hello, shoutout Sir Pudinet, always watching from Germany. Ayan. Celeste Saito, church daw, baka magsisimba si Celeste Saito. Yan, Celeste Saito, right side you can see the sign, you can press. Yes, tama yan Saito, no? Nako, Nihongo pa naman to. Lucena Caliejo, hi Sir Pudinet, good evening, mega love shoutout. Romeo Escamilan, Kenami,
Gonna go. Maiso, God is with us. God bless us all. Lucena Callejo, Susan Avalos, mega love shoutout Kinami. Lucena Callejo, hi sis Susan Avalos, mega love shoutout. Mega love shoutout Felix Berto Digorio. 643 likes. Thank you po, sabi ni Susan 76KR. Gloria Smith, hello. Shoutout Sir Foodinet, always watching from Germany. Mega love shoutout Gloria Smith, Laura Betito, Foodinet, si Mayor Chan ng Lapu-Lapu City, 6 months suspension din. Ha, talaga? Suspended din si Mayor ng Lapu-Lapu City? Ano ba yan? Anong nangyari? Sila si Saito, Kuya Host, Japan Oras, 10:35. Yes, Wakaro. Armando Pakibot, mabuhay ka, Attorney Arnido Valera. Claire Cruz, good luck sa inyong lahat. Nagkakaisa, ganda-ganda ng pagkakabansa. God bless us all. Ken Ami, Shisoka Ken, watching Go Baisog. Mario Schwazen, Tessie Panergo, kabahan na talaga sila kasi sumasali ng kapatiran ng INC. Lucena Callejo, Sir Foodinet, done already. Lorna Gonzalez, good evening sa lahat, watching from Taiwan. 661 likes, ayan. Shishimpai Claire Cruz, amen. Ako like Yapus. Yapus daw. Maraming salamat. Domo arigato gozaimasu, sila si Saito. Redo Petito, ayan. Grabe pati yung mayor ng Lapu-Lapu City. Grabe naman sila. Tingnan natin, Lapu-Lapu City Mayor. Suspended. Tingnan natin. In order data December 1 of 2020, which was signed by Assistant Ombudsman Pilarita Lapitan, Chan along with City Social Welfare and Development Office Head Honard Abalos were ordered suspended for 6 months in a message. Chan said the suspension was preceded with the dismissal of the case. Talaga? Suspended din siya? Oh, I am not guilty. Grabe no, ang dami talaga suspended ngayon. Oscar Layoga, hello Pudi, ayan. Pagsalib ng INC sa Maisog Rally, mapapahiya si Bangag at Ahas. Oo, mapapahiya talaga sila pag INC na. Pag gumalaw ng INC guys, wala na. Mega love shoutout Oscar Layoga, ayan. Loyoga. Mega love shoutout Lorna Gonzalez. Corson Ostero. Ayan. Rolando Petito, mega love shoutout Claire Cruz, hello. Gandang gabi po sa inyo dyan. Ayan, 667 likes. Grabe no, talagang gurguran pala talaga ngayon. Kaya nga, pag nagsanib po sa lahat yan, pag sumali na yan lahat yan, pati, kasi guys, pag, ang INC kasi mga kaibigan, ano sila nagkakaisa kasi sila kung sinong iboboto nila, sinong iboboycott nila, nagkakaisa po ang INC. Kaya nga, ang mga politiko po mga kaibigan, pag in-endorse po ng INC yan, siguradong mananalo. Yan po ang mga ano dyan. Di ba, Susan, no? Pag ang INC po, nag-endorse po sila ng isang abogado, isang kandidato, siguradong mananalo yan. Di ba? 667 likes. Ayan, dagdagan po nating likes guys ha. Maraming salamat sa Naveles. Irene Cueto, elected by the people sila, bakit pwede nilang suspend tapos palitan nila? Claire Cruz, mega love shoutout bro. Oscar Layoga, God bless. Melissa Simbulan, at last we win our fight against bad governance. Irene Cueto, sila si Saito, Kuya Akod Dear, natural vitamin C inumin. BPS Las Vegas, wala pa naman akong marinig na pamala ng INC na masama sa rally. 672 likes. Ayan, Unity for Sir Foodinet, Nena Valdez. Totoo po yan. Pupunta sila sa templo ng Central, oo no? NSS Cluster Press, happy birthday Vice President Sara Duterte, mabuhay po kayo. Corson Austero, Diva Sir Foodie Duterte, Lapu-Lapu City. Oo, Duterte yan, Lapu-Lapu City. Siguro, lahat siguro talaga ng mga kumokontra sa kanya, sinususpend niya. Kasi malapit na ang June
Ilang araw na lang guys, June na. So kailangan sigurong tanggalin niya lahat ng mga supporters po ni Duterte, no, para wala pong balakid pagdating ng June, kasi may mga plano yan di ba? May mga plano yan mga yan. Kung may plano po tayo ng June, meron din sila. Pinaghahandaan din nila yan guys. Kaya ba nagtataka kayo bakit po sunod-sunod yung suspension? At biglaan po, no, biglaan yung suspension, magugulat ka na lang, suspended ka na. Siguro, yan siguro yung mga strategy nila. Kasi nga, malapit na ang June guys. Tandaan nyo. So, sa tingin ko dyan, kaya po sunod-sunod ang suspension para para naka-ready na sila. Diba? Lahat ng mga bumabalakid, lahat ng mga kontra, lahat ng mga kontra, suspendihin lahat yan. Diba? Siyempre, pag suspended ka na, wala ka na sa pwesto, wala ka nang magagawa, wala ka na sa pwesto Diba? Iba na yung nakaupo iba na yung mayor. Ikaw, kung suspend ka ng 6 months, tagal nun. Kahit nga i-suspend ka lang ng 90 days, ang tagal nun Di ba? Sobrang tagal na nun. Tamang-tama, June, July, August. Tapos na ang SONA. Tapos na, baka ano na nangyari sa June. Baka siguro talagang totoo yung mga premonition na may mangyayari po sa June or July. Di ba? May mangyayari po, mga kaibigan. May malaking event na mangyayari. Kasi nga, isipin niyo mabuti, mga kaibigan, bakit sunod-sunod po ang suspension? Sunod-sunod po na suspended ang mga mayors, governors. Nakakapagtaka, di ba? Bakit sunod-sunod? At kung titingnan mo yung pattern, same lang yung pattern, mga kaibigan, sa ginawa po ng kanyang tatay. At eto pa, lahat ng mga ginurgor, mga kaalyado ni Duterte. Di ba? Tama? Kung hindi man kaalyado kay Duterte, tutol po sa plano ni Kuting. Kaya unti-unti nilang ginugurgor. So pinaghahandaan po nila guys ang June. Pinaghahandaan po nila ang June at saka pinaghahandaan din nila ang July. Either way yan Either June or July. Di natin alam, no? Kasi nga, meron din tayo di ba? Meron din tayong ultimatum So syempre, hindi naman din meron din namang mga advisor yung mga yan, mga matatalino, mga expert, no? So sila, naghahanda din sila guys. Gumagawa din sila ng sarili nilang mga strategy. So ano yung mga pinaka-the best strategy nila? Gurgurin lahat ng mga humaharang. Ganun lang kadali yan. Di ba? Parang gera yan Isa yan sa mga strategy ng yung mga art of war, di ba? Uunahin mong harangan yung mga yung mga daanan ng mga kalaban. Haharangan mo yan para hindi sila makadaan. Di ba? Ganun ang gera, di ba? Haharangan mo muna yung mga exit. Lahat ng mga exit, lahat ng mga entrance, lahat ng mga bridge, mga tulay, di ba? Harangan mo yan. Bago pumasok yung kalaban. Kasi pag hindi mo hinarangan yan, pag napasok kayo, ay di yari kayong lahat. So, ganun din ang ginagawa nila ngayon, strategy, no? Art of war. Iniunti-unti din nilang ginugurgor yung mga supporters po or mga yung mga talagang identified talaga sila as Duterte. Yun. Ginugurgor nila. Kasi kung ang kaso mo ay wala namang basis, wala namang probable cause, tapos sasabihin lang sa iyo, preventive suspension, kasi ano ba ibig sabihin ng preventive suspension? Di ba? Para hindi ka daw, ang pinaka explanation dyan, para hindi ka maka-impluwensya sa ongoing na case. Di ba? Ganun yan? Pero ang nakakapagtaka, wala ka pang kasalanan Wala pang ang probable cause Pero bakit ginugurgur ka na? Ibig sabihin, planado. Talagang na yan, meron na silang advance na
Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!